puproceed po ang impeachment kahit anong mangyari as long as wala pong TRO na galing po sa Supreme Court. Kunin na natin ang mismong chairperson ng House Justice Committee. Kasama na po natin si Batangas 2nd District Representative Jervin Luistro. Congresswoman, good morning po. Welcome back sa DZMM. Good morning, ma'am. Good morning, Christian and Doris, and thank you for having me dito sa Gising, Pilipinas. Maraming salamat po, Congresswoman. Mahingan lang po namin ang panig po ninyo no, dito sa i-final mismong si VP Sara na po ang nag-file sa Korte Suprema. Hindi na po kanyang mga kaalyado o kanyang mga taga-suporta. Siya na po mismo ang nag-file para questionin yung ating ginagawang impeachment hearing dyan sa Kamara. Ano po ang inyong reaction doon, ma'am? Well, this is not a surprise for us. Kita nyo na? Anticipated talaga natin. Ang sabi ko nga, at every stage or any stage of the proceeding, there is always the possibility of the petitioner questioning the proceeding of the Justice Committee or the House of Representatives. So for us in the Justice Committee, notwithstanding that petition, so long as wala namang temporary restraining order, we will proceed to our proceeding on April 14, Tama. 22, and Oo. 29. At saka inasahan na rin pala ni Congresswoman Jinky Luistro, mga kababayan talaga. Parehas po tayo ng mga sinasabi noon na syempre they will exhaust all the remedies that they have, all the legal remedies that they have, mga kababayan, just to stop the impeachment of VP Sara Duterte. Alam naman natin wala silang pwedeng maisagot dito. Ngayon, mga kababayan, sa hindi pagsagot ni VP Sara Duterte, bumababa na yung trust rating niya, 'di ba? Maging sa Visayas, laglag ng 11%, mga kababayan. Very significant pa 'yon kasi Visayas 'yun Hindi naman 'yun Luzon, mga kababayan. So ngayon, nakikita natin sa pag-iwas ni VP Sara Duterte ay mukhang bababa lalo yung rating niya. At the same time, mga ka-GPnatics, ang matindi pa dyan, ayaw naman nila nasagutin ito dahil ganun din. Parang double blade ang atake, mga ka-GPnatics. Kung ito ay sasagutin nila, 'di ba, ang mangyayari, mas lulubog sila. Kapag pag ito naman, mga kababayan, ay hindi sila tumuloy dahil gusto lang nilang ipa-dismiss, gusto lang nila ipahinto na ito, void ab initio, mga kababayan, parang ang tingin nila mas maliit yung effect na kakaharapin ng kampo ni VP Sara Duterte, mga ka-GPnatics, compare doon po sa mailabas lahat ng Committee on Justice yung mga aligasyon laban sa kanya or yung mga ebidensya laban sa kanila. Lalong-lalo na kapag nakapagsalita na po itong si Ramil Madriaga. Kaya lahat ng paraan, mga kababayan, mabuti o masama, talagang gagawin ng kampo ni VP. Lang temporary restraining Oo. order. Mama Irene. And we maintain the position na lahat ng ginawa ng House of Representatives are constitutional and we are Naomi following Shin. the letters of the rules, the Constitution, and even the decisions of the Supreme Court. Opo. Alright. Isa po doon sa ipinunto ni VP Sara sa kanyang petition for certiorari ay lumabag daw po sa 1-year ban rule ang i-final na mga impeachment Hindi complaint. po ba't sila nga mismo ang nagpa-clarify na noon sa Oo. Supreme Court? Correct. At clarify naman ng Supreme Court. Tama. Kaya po, Congresswoman, marami na po naguguluhan. Ano po ba talaga nangyayari? Hindi, dito nagkakaroon ng drama, mga kababayan, dahil nga yung first and second, okay, yung first and second na impeachment complaint against Sara Duterte, yun ay pinail, mga kababayan, ng kung di ako nagkakamali, February 2. Parehas yun, February 2. Okay, so dapat it should be February 6. Ngayon, ang sinasabi nila, mga kababayan, yun ay paglabag na sa 1-year bar rule. Sabi naman ng Supreme Court, mga kababayan, na ang pagbabasihan, ang pagbibilang ng 1-year bar rule kapag ito ay na-refer na. 'Di ba? Kung ito ay na-refer na, mga ka-GPnatics, sabay-sabay silang na-refer. Wala naman naiwan. So therefore, mga ka-GPnatics, at sabi din doon, it's up to the House, mga kababayan, kung ito ay ibabasura nila, kung ito naman ay kanilang itutuloy. 'Di ba?
So, walang paglabag sa 1-year bar rule doon, mga kababayan, kasi yun mismo ang in-emphasize ng Supreme Court doon sa kanilang guidelines. Sabi, paliwanag nyo nga, Oo. pinaliwanag naman. Tapos ngayon na umaandar, eto na naman, stop muna kayo. Ano po, anong klaseng delaying tactic po ba ito, ma'am? Well, for me, lahat ng nire-raise nila are already technicalities. No? Oo. At Opo. siguro, alalahanin natin, Doris, the importance of this impeachment process. Mas bigyan natin ng prioridad yung substantial right ng ating mga sambayanang Pilipino to avail of this accountability mechanism. Pag sinabi po nating accountability, ibig sabihin lahat ng tao sa gobyerno, kapag nagkaroon ng allegations ng pagkakamali, dapat may pananagutan. Correct. Dapat magpapaliwanag. And this impeachment process is exclusive for impeachable officials only, no? Kaya yung sinasabi po nilang violation of 1-year ban rule, sinunod po natin ang decision ng Supreme Court. So I don't see anything wrong about the issue of violation of 1-year ban rule sapagkat very much compliant po ang naging proceedings natin with Sa makatuwid, mga kababayan, gas-gas na masyado yung kanilang yung kanilang alegasyon hinggil sa 1-year bar rule. Kasi mga kababayan, alangan naman ikakainin ulit ng Supreme Court yung kanilang sinabi, 'di ba? Yung kanilang suka because they were the one, mga kababayan, 'di ba? Sila yung they were the ones. Sorry. They were the ones na nag-set ng guidelines. So therefore, mga ka-GP Natics, yun ang sinusunod ng Committee on Justice. respect to the four Oh. impeachment complaints on how the House referred it to the Justice Committee and how the Justice Committee addressed these four impeachment complaints Oh. initially. Apo. At Opo. isa pa po sa ipinupunto Yun, ni yung VP pinupunto Sara, nila. ginawa niyang issue yung pagtawag po natin ng mini trial dito sa initial Oo. proceedings na parang panghihimasok daw po sa Senado naman dapat ang gagawa ng mismong trial. Again, that mini trial was used to make a Outside. very big distinction between the proceeding, between the Justice Committee and the Senate, no? Parang ano yan, ito pong nasa Justice Committee, ang small proceeding. Yun pong malaking proceeding, yun po yung nasa Senado, no? Again, ang importante dito is what we do in the Justice Committee. It's not the name, it's not the label. And as a matter of fact, wala pa nga po tayong the first is scheduled for the hearing of the evidence of the parties, both the complainant and the respondent, will happen on April 14. Wala pa po. It should not be the label, it should not be the name. It should be the action of the Justice Committee that must be considered in judging whether we are encroaching upon the power that is exclusive to the Senate. Bakit nga po, ma'am, hindi na lang idiretso, irekta na natin doon sa Senado? Para wala Because, ng mga Doris, question. Opo. Meron Good point, mga kababayan. Magandang tanong yon. Pero again, syempre, compliance ang Committee on Justice based on the guidelines that has been given by the Supreme Court. merong mandato sa atin ang rules of impeachment to determine the existence of probable cause Ayun. before we transmit this to Okay. the plenary and by the plenary to the Senate. Kasi no? mga kababayan, magagaya na naman yan sa dati na kapag halimbawa ay diniretso doon sa Senado, ay sasabihin na naman nila, bakit inakyat nyo kaagad dyan? Hindi nyo pa nga na-determine kung may probable cause ba? Kung meron bang probability, mga kababayan, na nagawa ito ni VP Sara Duterte, or like a sense na merong tinatawag, mga kababayan, na prima facie. Diba? Wala eh. Kailangan gawin muna nila yun para makita muna meron bang sapat na dahilan to proceed. Parang ganon. Ang sabi ko nga in the past interviews, kung walang hearing proper,
kung walang clarificatory hearing, if we will not issue subpoena, Correct. Doris, Oo. ano kaya ang Oo. magiging basehan ng justice members in determining the existence of probable cause? Siyempre wala, mga kababayan. Kumbaga, ano yon, house show ang tawag doon. 'Di ba? Mga ka-GP Natics, biro mo, hindi ka nagpasabpina. Tapos, hindi mo na-determine kung may probable cause. Basta mo na lang pinausad sa Senado. Eh di nagbuka silang tanga nun. Unang-una, mga ka-GP Natics, abogada ang chairperson, ang chairwoman ng Committee on Justice. Tapos mga kababayan, papayagan niya na mag-proceed ka agad sa Senado without even asking or without mga kababayan, tawag dito, hindi sila nag-motion to subpoena yung mga evidence. So anong magiging nila, magiging basihan nila ng probability na ito ay nakumit ni Sara Duterte? Hindi naman pwede manghula. Correct, lang, correct. Diba? You will remember, meron tayong mga hardest ground. Why do we need this hearing proper? Why do we need this clarificatory hearing? Because at the end of this hearing, which is akin to the preliminary investigation, as distinguished from the trial in the Senate, the justice members will vote. Ang pagbobotohan nila ay kung may probable cause ba o wala, because this will be the test on whether we will transmit this to the plenary and whether the plenary will upon its own deliberation will also transmit this to the Senate. Eh kung wala kaming ganito na pagdinig, kung hindi namin titingnan ng ebidensya, kung hindi namin itetest at i-challenge yung allegations ng complaints, anong magiging basehan in determining probable cause? And for At saka yun ang inihiling din ng Supreme Court, mga kababayan, na dapat bigyan daw ng pagkakataon si Sara to answer all the allegation. At the same time, kailangan maipakita yung mga allegation din sa kanya, yung mga ebidensya laban sa kanya, mga kababayan. Although, it's not a full-blown, pero at least, mga kababayan, ay merong posibilidad, probability nga di ba? Hindi naman kailangan beyond reasonable doubt, mga kababayan. so, Doris, Oo. you will remember, Hindi kailangan guilty ka ito agad. yung hiniling nila dun sa first impeachment during the 19th Congress. Correct. Na-declare as a matter of fact na unconstitutional Oo. dahil hindi nabigyan ng pagkakataon ang respondent na sumagot. Correct. Dahil hindi na-examine ang mga ebidensya. Correct. Dahil hindi nabigyan ng pagkakataon ang mga members na aralin ang Correct. impeachment complaint. All these things are happening now in the Justice Committee. You remember, binigyan natin ng time to file answer ang Vice Presidente, no? And even when she refused to address in her answer the allegations of the offenses like confidential fund, threat, and unexplained wealth, we manifested before the Justice Committee that any time of the proceeding of the Justice Committee, the Vice President is free to attend. We will in fact welcome her and present her evidence. Ibig sabihin, lahat ng opportunity to be heard ay ibinibigay natin sa kanila. Kasi yun yung right niya na sinasabi ng Supreme Court, right to be heard. Because we are following the decision of the Supreme Court, which was penned after the first impeachment complaint. I mean, with respect to the first impeachment complaint, ito yung tinatawag lagi ng mga lawyers na Duterte versus House of Representatives, jurisprudence. So, we gave that opportunity to the Vice President. Pag-aralan ng ebidensya. That is the reason why we are holding this hearing proper. Bigyan ng opportunity ang justice members na basahin ang complaint at pag-aralan din ang ebidensya. And that is the very reason kung bakit may hearing proper tayo. Opo. And to add to that, Doris, no, Opo. Yes, ma'am. maliwanag to sa rules of impeachment under Section 7 and Section 8. At ito ay matagal nang sinusunod in the past impeachment processes. This is not new. Okay. Ito po'y matagal na. Matagal nang sinusunod ng House of Representatives sa mga nagdaang proseso ng impeachment, no? Nakakapag-alaala lang, Doris, no, sapagkat this is an accountability mechanism given to the sovereign Filipino people, no? It seems to us na
we are being attacked on technical rules na nakakalimutan na nila yung substance ng impeachment process, no? Oo. Lahat ng kawani ng gobyerno ay dapat may pananagutan sa taong bayan. Dapat may pananagutan at dapat subagot, mga kababayan. Wherein, nakikita natin dito, talaga nag-i-evade. Talagang umiiwas itong kampo ni VP Sara Duterte, 'di ba? Sa pamamagitan ng mga technical issues na ito. Na sila naman mismo ang humiling. Paulit-ulit ka, GP. Oo, paulit-ulit. Pero yan ang katotohanan. Yan ang jurisprudence, mga kababayan, na sinusunod eh. 'Di ba? Silang humiling yan, so therefore, yan din ang magiging basis kung bakit ginagawa ngayon ito ng Committee on Justice. At nagkataon that the Vice President is part of the impeachable officials and this is the proper avenue. Let us remember also, paano ba ito inilarawan sa past impeachment processes? This is not purely legal. Ang sabi ng Supreme Court decisions, this is legal, constitutional, and political. Na ibinigay ang mandato sa Kongreso. Now, we are tasked to Live po realize ito, this Ma'am mandato. Anagari. At walang Live po ito. makakabali niyan. Because ito'y kapangyarihan ng sambayanang Pilipino. That's how I understand it. That's how we give value to this impeachment process. No? So I hope that instead of focusing on the technicalities, why not instead answer the allegations in the complaint? Next Exactly. week, ma'am, ang ating next schedule ng hearing at inaasahan po na a-attend si Ginoong Ramil Madriaga. Ano po ang inilatag natin na safety measures or protocols para po masiguro yung kanyang seguridad being transferred from Camp Bagong Diwa to House and vice versa? Well, Christian, naalala mo nung last hearing, we issued inutusan na din natin na sila na makipag-coordinate sa BJMP, and we even they coordinated. They were ordered to coordinate also with the court who has jurisdiction over Ramil Madriaga para maisigurado natin yung kanyang safety. Safety, that is included, yung kanyang pagbiyahe simula sa kanyang detention facility papunta sa house. So I hope all of these safety measures will be realized. So we will still coordinate with the Office of the Surgeon at Arms kung ano na yung mga safety protocols na ginagawa nila with respect to Ramil. Yes, ma'am. Bukod po kay Madriaga, meron pa po ba kaming maaasahan na kumbaga ay bombshell na testimonya o attend o pag-appear doon sa hearing? Well, you will remember, Doris, kasama sa sinapina natin ang COA, Apo? the Commission on BIR. Audit, that will be with respect to the documents pertaining to the allegation of misuse ng confidential fund. No, we hope to hear also, sapagkat naririnig natin yung from the other camp na pending pa ito, so gusto din nating malaman ano na bang status nitong mga appeal with respect to the 73 million of the OVP and of the DepEd at yung 500 million na naririnig din natin. Question na wala pa daw finality yung mga decision. No? So we will be asking about the status of these concerns with COA, and also nasabpina din natin ang NBI. Okay. That is with regards to their investigation about the alleged threat committed by the Vice President against the President, the First Lady, and the former Speaker. We also subpoena the Ombudsman to bring the SALN of the Vice President, no? And even the head of archives of the Legislative Department of the House of Representatives. That is with respect to the records na prenesenta sa good government during the investigation of confidential fund of both the OVP and the DepEd. You will remember this during the 19th Congress, Apo. the one presided by Congressman Joel Chua. And speaking of Ombudsman, Congresswoman, mayroon ding statement si Ombudsman Remulla nitong nakaraan na hinihingi din niya in return naman yung SALN ng mga congressman in relation naman doon sa ginagawa nilang investigation sa flood control projects. Yung iba naman na yung usapan na yan, mga kababayan. Pero syempre, aasahan natin yung mga maraming pasabog at maaring mauulit yung iba na narinig nyo na rin sa inyong mga tenga, mga kababayan, katulad nga po nung tawag dito yung 15 million para ma-justify nila yung resibo, 'di ba? Ng
sinecure po nila Michael Poa, mga kababayan, yung resibo ng Armed Forces of the Philippines. So na malinaw yun ay isang maliwanag pa. Isang maliwanag na panloloko, mga kababayan, at isang fraudulent activity. Diba, biruin mo, manghihingi sa'yo ng kailangan nakalista, kailangan line by line, mga kababayan, kung saan nyo ginastos itong ganitong pera. Tapos ang ipipresent mo, mga ka-GPnatics, ay isang peke na wala namang kinalaman sa'yo. Diba? So ibig sabihin, gusto nila na makalibre ng 15 million. Diba? Bakit mo gagamitin yung yung resibo ng Armed Forces of the Philippines? Nagbigay ka ba doon? Kaya sabi ng Armed Forces, teka lang, hindi kami papayag na ganyan. Wala naman kayong binigay na kahit 5 duling. Kahit piso wala kaming tinanggap sa inyo, bakit gagamitin nyo yung resibo namin? Diba? Oo. Isasabi na rin ako, bakit? Jason Rivera. Walang hiya ka. Bakit nyo ako sasabi na, ha? Alright, so iwanan na natin yan, mga kababayan. Ito naman ang pag-usapan natin. Nako po. Ito, mga ka-GPnatics. Ito, dahil nga po, mga kababayan, na pinasabpi na itong si Ramil Madriaga